Eto na nga po pala yung pinakahihintay natin, ang makapasa kami sa pag-CI ng Meralco. Sa wakas, sa pangatlong pag-CI po sa amin, okay na po. At pasado na kami sa pagkakabit ng kuryente ng Meralco. At bago po yung lahat, para po sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung naging problema, bakit kami na-reject ng first and second attempt. Kasi nga po ayan, yung tinuturo po ni sir, ayan po yung mali namin. Kailangan daw po yung PVC na yan, papalitan po namin ng bakal kasi hindi daw po siya pwedeng PVC ang gamitin dyan. Kaya ayan po yung pinapaalis ni sir. Kaya po binibilugan niya. Meron po talaga kaming ganyan, yung papel po na gayahan. Kaso yun nga po, hindi masyadong naintindihan, kaya po ang nagamit po talaga PVC. Ayan po yung mali namin. Tapos ang next po na mali, ayan, pinapaliwanag po ni Sir Jan kung anong dapat gawin. Tapos ang next po yung pangalan, dahil wala daw pangalan yung box, kailangan lagyan ng pangalan. Ayun pa po yung pangalawang mali ni Fernan sa first attempt. Tapos po, ang pangatlong mali po, ito, yung tinuturo ni sir na kulay ng wire namin. Hindi po pala siya pwedeng kulay red. Kailangan po, ang kulay na gagamitin daw dyan, kulay itim o kaya po kulay puti. Yun lang po yung pwedeng gamitin na wire. Hindi pwedeng gumamit ng kulay pula na gaya po ng ginawa namin. Siyempre, naikwento ko lang din po para kung meron man sa mga nanonood po sa amin, magbalak na magpakabit, alam na po nila yung gagawin din nila, di ba po? Magkakaroon sila ng idea sa pamamagitan ng pagkwento ko po na to. Para alam po nila yung mga sa susunod na sila naman ang gagawa. Sa baba naman po, wala kami naging problema para sa grounding. Okay naman po yung grounding. Ang sabi lang ni sir, maglagay sa loob ng terminal grounding. Ayan, yung tinuturo po ni sir, pinadadagdagan niya po ng terminal grounding. Ayun po yung una naming problema, terminal grounding, tapos yung kulay ng wire, saka po yung PVC na yan. Kaya po kami na-reject nung first attempt na CI sa amin. At dito naman po sa pangalawang pag-CI sa amin, reject na naman po kami kasi meron na naman po naging problema. Kasi ito pong nasa taas ng meter base, kailangan po palang tanggalin. Itong binilugan ko na to. Ayan, kailangan po wala daw siya. Tapos ang isa pang naging problema, itong PVC na naiwan, kailangan po tanggalin din. Tapos sa terminal lag naman po, kailangan palitan ng wire, kailangan po number 8. Ayun yung naging problema, kaya po kami na-reject. At ito naman po yung sa pangatlong CI, sa awa po ng Diyos, nakapasa na po kami. Kasi nga po lahat ng yon, lahat ng mali po namin, sinunod namin. At ayan, masaya-masaya po kaming ibahagi sa inyo na kaninang umaga na CI na po ulit kami. Tapos, nag-okay na po. Pasado na yung aming paggawa ng meter base. Meron na siyang pangalan sa box. Nakumpleto na po namin yung mga pinapapalitan. At ayan, maghintay na lang kami kung kailan kami makakabitan ng kuryente ng Meralco. Tapos, ang next step naman po, yung ano namin, occupancy permit, at ready na po kaming makalipat sa bahay po namin. At yan, thanks God po at maraming salamat po sa inyong lahat. At isa pa po pala, habang naghihintay kami na makabitan ng Meralco, kailangan muna pala ni Papa Fernan linisin yung pagdadaanan ng wire namin. Kung nakita nyo po yung mga sanga ng mangga na yan, kailangan po matanggal ni Papa Fernan yan bago sila dumating. Kasi hindi daw po sakop ng Meralco na sila yung mag-aalis ng mga sanga na yan sa pagdadaanan ng wire namin. Si Fernan daw po dapat yung magpatanggal o kaya siya yung magtanggal ng mga sanga na pagdadaanan sa wire namin. Hindi daw po pwede kasing na may mga sanga. Yan. Kailangan malinis yung dadaanan ng wire namin. Kaya sa isang araw, kakausapin po muna ni Papa Fernan yung may-ari ng puno ng mangga na yan kung papayag po silang tanggalin yung sanga na yan. Kasi mahirap naman po kung bigla-bigla ang puputulin yung sanga. Siyempre, iiwasan po natin magalit yung may-ari sa amin. Kaya kailangan magpaalam muna bago tayo kumilos.